Mapagpalang araw mga kataba. Yan. Nasa highway yung anak ko dyan mga kataba dahil pinapasunod ko nga siya papuntang RCS. Kasi ganyan yung ginagawa namin pag namimili kami ng kaunti. May mga utos ako na pinapauna ko na siya at magkikita na lang kami. Alam nyo ba yung mga anak ko, mga kataba, madali na lang utusan yan kasi nga laging libre sa pamasahe. Alam nyo naman, syempre, pag driver yung mister mo, libre yung pamasahe. At yun ang mga anak ko dahil nga sa napaka-vibes din naman, bukod siya yung tatay ngayong libre, siya na rin mga kataba kasi nga yung mga driver, halos kakilala na ng mga anak kong lalaki. Sabagay, puro naman lalaki yung mga anak ko mga kataba. Yan, tingnan nyo, di ba malulungkot ka pag walang sakay? Kasi pag ikaw yung driver mga kataba at namamasada ka, alam mo rin yung feeling na walang sakay. O, ang bilis ng pangyayari, nandiyan ka na agad sa RCS. Kasi nga, mga weekly mga kataba or lagpas pa, namimili na kami sa RCS pag wala ng stock. Konti lang naman yung binibili mga kataba. Makikita mo naman yung sobrang busy yung RCS. Lalo na pag weekend, sobrang dami talaga ng tao. Tsaka yung iba kasi halos kahon-kahon yung kinukuha. Yung mga iba may mga mini grocery. Nakatambay kami dyan mga kataba, medyo nagmimerienda ng kaunti. Dito lang sa side. Yan, umikot-ikot na kami. Bumibili na kami ng mga kaunting pangangailangan. Kasi yung mga normal kasi namin binibili, alam na nung anak ko eh. Nandyan na kami pupunta sa mga bilihan ng flour, bilihan ng gatas. O makikita nyo si Mama Taba, ayun o, nakatayo. Tumitingin-tingin na ng gatas. Kasi sinisipat-sipat ko muna mga kataba. Bumababa yung gatas, bumababa yung bilihin, tumaas ba. Tapos minsan madidisappoint ka pa pag nakita mo na tumaas. O yan, may sideline na rin akong diaper mga kataba na dati wala yan sa budget ni Mama Taba. Pero kasi kahit pa paano mga kataba, binibigyan ko na rin ng konting budget yung para sa apo ko. Alam nyo naman mga kataba, kahit na ano pang gawin natin, hindi natin matitiis yung mga anak natin. Kahit na minsan may mga maling desisyon. O, ang daming soft drinks mga kataba. Iniilag-ilaga lang natin yung soft drinks. Alam nyo naman yung sugar, tapos yung mga kailangan lang natin bibilhin lagi ang dinadayo natin dyan. Ang daming pwedeng bilhin mga kataba. Sabi ko nga attempting. Pero hindi tayo basta-basta nagpapa-attempt kung ang budget lang natin ay yun lang kaya nung kaya natin bilhin. So, ganyan yung ginagawa natin pag pumupunta tayo sa mga grocery. Bumili man tayo ng meat, bumili man tayo ng mga konting groceries. O yan, nakapamili na kami ng kaunti. Hindi ko na ipinakita yung mga pinamili namin dyan, mga kataba, kasi alam nyo naman, gumagabi-gabi na. At yung anak ko, tinitimbang-timbang niya pa kung kaya niya. O, di ba nag-workout yan, mga kataba? Sabi niya, makaya ko yan. Kasi may dala namang bike yung anak ko eh. Kaya medyo malakas ang loob niya na dalhin na siya lang mag-isa. Hanggat maaari talaga, mga kataba, hindi ako pinagbubuhat ng mga anak ko. Kasi gawa nga nung asthma ko. Makonsuelo ako sa mga anak ko mga kataba. Tapos pagdating naman namin sa bahay, inayos ko na yung mga pinamili. Yan naman yung partisipasyon ko talaga mga kataba. Aabutin din ako ng mga ilang oras bago ko maayos yung pinamili kasi isasalin mo pa. Tulad ng mga lumang container ko na yan mga kataba. Pero malaki ang pakinabang ko dyan. May lagayan ng coffee mate, may lagayan ng sugar. Yung mga lumang lagayan, mga pinaglagyan ko ng mga mga kataba eh, kape at coffee mate. Kaya may pakinabang yung mga yan. Tapos yung mga container naman, mga green mga kataba, pinaglalagyan ko ng flour, noodles, yung mga ganyan. Tapos yung mga liit-liit, nandun naman sa lumang Tupperware. Puro luma na yan mga kataba. Pero hanggang ngayon buhay pa. Dalaga pa yung mga yan na gamit namin. Dalaga pa ako mga kataba, gamit ko na yung mga yan. Ganyan mag-alaga si Mama Taba. Yung iba nga nginat-ngat na lang ng kung yung mabait eh, kaya medyo nasira na mga kataba. Pero gamit na gamit pa rin yan. Yan yung mga pinaglalagyan natin ng stock na, alam nyo ba, nagliliwanag yung mata ko pag may mga laman yan. Nakakalungkot lang kasi pag wala ng laman mga kataba, di ba? Iisipin mo na naman yung pambili. Laging ganun yung iniisip natin at lagi tayo nagpapasalamat na kahit paano naman nakakaraos tayo sa pang-araw-araw nating pagbabudget.